kamo palihog sa pag-abli sa inyong mga Bibles in the book of Matthew. Matthew chapter 25. Basahon nato gikan sa verse 14 hangtod sa 30 and basahon nato ni siya na passage mga igsoon responsibly sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. Verse 14, Matthew 25. Verse 14. Kinana, atong dungan atong sugdan. Verse 14, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Verse 15, Verse 16, then he that hath received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Verse 18, but he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. And so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reaped where I sowed not, and gathered where I not strawed. 28, take therefore the talent from him, and give it unto them, or unto him which have 10 talents. 29. Atong dunganan sa pagbasa, verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Salamat sa pulong sa Ginoo, magampot ta. Amahan, salamat sa kaygayunan na imong gihatag kami makapamalandong sa imong pulong. Pakigstorya ka kanamo karon nga buntag pinaagi sa imong alagad. Among gihatag sa imo ang tanan nga dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. By the way, karon nga bulan gahisgot ta about stewardship, specifically money. And speaking about money mga igsuunan, this is one of the most avoided topics, maybe in pastor's preaching or even Christian conversations. Ngano ka as Christians, hesitant ta usahay magstorya about kwarta? Maybe one of the reasons mga kaigsuunan, tungod kay gauna-huna ta, na kung magstorya kag kwarta or talking about money is worldly. Is it worldly, mga igsoon, to talk about money? Is it worldly to talk about investments? To talk about savings, business? Worldly ba ka nga Christian kung magkuha kag insurance? Na after 5 years, mutubo og 100,000 ang imong kwarta. Is it worldly? Is it worldly to talk about money? And atong pangutanon si Jesus, mga igsuunan, no, Jesus, is it worldly to talk about money? Now, as you study the parables of Jesus Christ, mga kaigsuunan, no, daghan mga parables si Jesus, and according to study, 80% of Jesus' parables is about money.
For example, si Jesus nagwali siya 100 times about parables, and 80 of those preachings was about money. So worldly ba si Jesus makaigsuunan tungod kay naghisgot siya about money? No, I believe mga igsuon dili, because Jesus is teaching us that stewardship about money is very important. And atong hinumduman that how we manage our resources and even our money, naa siya'y impact and even ga-reflect siya sa atong spirituhanong kinabuhi. And we must remember mga igsuunan that mismanaged resources or even money can be Satan's tool in destroying a marriage, family, church, or even an individual Christian. No gani tunan according sa mga nagtuon, 80 to 90% of couples nga nag-divorce mga igsuon, ang number one nga reason ana mismanagement or away sa kwarta. And bisan sa ato mga simbahan, no, whether we like it or not, daghan mga simbahan either nag-away-away ang mga membro, nag-divide ang mga churches, usa sa mga hinungdan mga igsuon kwarta, mismanagement of money. And even countries, kung ninyong tunan mga igsoon, even until today, ang mga nasod, no nga tubo, ang number sa atheist, daghan ana mga dato na mga nasod. 70, 80, 90%, imagine no, 90% sa ilang mga populations, atheist. Mga dato na mga nasod. And even sometimes Christians, kung dili nato bantayan mga igsoon, even sa ato na mga Baptist, no, daghan mga Kristohanon tingali or even Baptist, nagbiya na sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa kwarta. No, bisig pangita og kwarta. Or gahuna-huna nga sufficient na iyang kinabuhi tungod kay kumpleto na, wala na'y kulang sa iyaha. And that is why wala nagasimba, wala nagaalagad sa Ginoo. That is why mga igsoon, stewardship about money is very important. And that is why Jesus, especially in our context, is calling us mga igsoon to become good stewards of His entrusted talents and even resources sa atong ginabuhi. And we must remember mga igsoonan that good stewardship requires faithfulness. Stewardship requires faithfulness. Ug mao kana siya nga atong tun-an karon nga buntag. Duha lang do nga atong hisgutan. Una, tun-an nato ang tawag sa Dios to become His faithful stewards. And secondly, atong tan-awon ang mga kaaway, hindrances, mga butang nga gapugong sa atong kinabuhi for us to become good stewards of God. So let's proceed with God's call of stewardship. Atong tan-awon, sabto nato unsa ang word na steward mga kaigsuunan. No, gikuha nako daghan mga definitions na gihatag sa mga dictionaries or even scholars about word na steward. Ug naay usa didto nga akong gihulam. And usa sa mga definitions nga gihatag mao ni, a steward is someone who manages something on behalf of another person or entity. Ang steward igsuon, dili gyud ikaw ang tag-iya. Gipahulam sa imuha. Naay gi-entrust sa imuha ang usa ka owner or isa ka master. And ang imong master nga nag-entrust sa imo ana, you are expected to be faithful. And let's go back sa atong context. Kung atong tanawon mga igsuon sa atong context, ang parable nagisgot mahitungod sa church. And when we talk about the church, ikaw na ug ako. Mga linuwa sa Ginoo. And the Bible tells us mga igsuon that we are God's stewards. And our heavenly master, the Lord Jesus Christ, nibiya, no, sama sa tawo, sama sa agalon nga nag-dimension din sa passage nga atong gibasa nga naglakaw siya sa layong lugar. And even the Lord Jesus Christ as our heavenly master ascended into heaven. But before siya nagbiya, before siya nagkayab, na ay gibilin niya sa church. Piniyalan kita niya mga igsuon, and time will come. Diba? Usay gibilin niya sa context mga igsuon, talents. And time will come mga igsuon nga si Jesus mubalik, i-evaluate niya, tan-awon niya kung giunsa nato paggamit ang talents
nga gihatag niya sa ato. And speaking of talents, mga kaigsuunan, sometimes we think about talents, no magunahuna ta about talent as talent sa pagkanta, di ba? Talent sa pagsayaw, talent sa pagtudlo, dadaghan no ang atong mga pangunahuna about talents. But if we look at the context, mga igsuon, ang talent nag-i-emphasize sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa, ang talent dinhi is about money. Literally money. Kwarta. Because according sa mga Bible scholars, sa mga nagtuon sa ilang panahon, ang 1 talent, mga kaigsuunan, is equivalent to 20 years na salary sa usa ka empleyado. O panalitan, kung ako magsweldo kog 20,000 a month, i-times di mo na sa 20 years. Na akong gi-try lang og total, equivalent ana is 4.8 million. 4.8 million. No kung 2 talents, no kay usa sa atong gibasa nga parable, 2 talents gihatag sa iyaha, that is equivalent to 9 million. And ang 5 talents is equivalent to 24 million. So literally, money ang gihatag sa Ginoo sa ilaha or sa agalon sa ilaha nga ilang gamiton og ilang ipatubo. And as I've said, tulo ka tawo nga ato makita in our context na gihatagan sila og talents. But ang pangutana karon na buntag, and tingali mismo sa inyong pagbasa sa atong passage ganiha, nakapangutana mo, nganong lahi-lahi ang talents na gihatag sa ilaha? Ang isa, usa, ang isa, duha, ang isa, 5. Nganong lahi-lahi ang amount? No, was the master unjust for giving them different quantity of talents? Unjust ba ang master? Unjust ba si Jesus sa paghatag sa ato og lahi-lahi og amount na talents, resources? Just like the master dinhi no sa atong gibasa, mga igsuon. No, I believe, mga igsuon, dili. Because if we look at the context, ang answer, mga igsuon, makita nato sa verse 15, ngano lahi-lahi ang amount na gihatag sa ilaha. Ingon diha sa verse 15, and unto the one he gave 5 talents, and to the other 2, to another 2, and another 1. So 5, 2, 1, to every man according to his several ability. So gihatagan sila talents, mga igsuon, resources, dili no kay unjust ang master, but gihatagan sila sumala sa abilidad na ilang makaya. Okay? So the master entrusted the talents according to everyone's ability, sa ilang makaya ug sa ilang mahandol. And that is about blessings, mga igsuon. When we speak about blessings, we must remember, mga igsuonan, that there are 2 sides of God's blessings. First of all is God's faithfulness, and secondly is your faithfulness. And when it comes to the faithfulness of God, mga igsuonan, there is no question about the faithfulness of God. Tungod kay usa sa mga kinaiyahan sa Ginoo, many times makita nato sa Bible nga usa sa mga kalipay sa Ginoo nga iyang panalanginan ang iyang anak. He is a God who blesses His people. And daghan nga panahon, not just in the New Testament, but even the Old Testament, mga igsuonan, ang Ginoo nagadeklara ug nagahatag og panalangin sa iyang mga anak. And that is the first part of God's blessings. But on the other hand, on the other side of God's blessings, mga igsuonan, is your faithfulness. Are you faithful? Am I faithful? Am I obedient? Ready ba ko sa pagdawat sa mga panalangin na giandam o gihatag sa Ginoo? Ready ba ko? Because we believe, mga igsuon, that God is a God who blesses His people. So kinahanglan ni andam nato atong kaugalingon, mahandol ba nato na siya ng mga panalangin na ihatag sa Ginoo sa ato? Ano sa mga subo ng mga realidad no sa kinabuhi sa tao, mga igsuon? Daghan mga tao gahuna-huna og daghang panalangin. Maybe they are dreaming of 5 talents, 10 talents, pero in reality, 1 talent lang ilang kaya ihandol. Mangayo sila sa Ginoo og milyon. And I know, guilty ta ani, Lord, tagay ko og milyon.
Tagay kog daghang panalangin, Lord. Tagay kog hundreds of thousands, Lord. Pero sa 1,000 nagihatag sa Ginoo sa ato, wala kita kahatag sa atong tithes. And you are expecting, mga kaigsuunan, na panalanginan ka sa Ginoo? And maybe some of you may ingon, Lord, tagay kog promotion sa trabaho. Pero sa present work nga gihatag sa Ginoo sa imong karon, di man gani ka kasimba. Kaya nga excuse nimo busy unya nag-expect ka og promotions. Mas taas nga ranggo ihatag sa Ginoo sa imuha. And maybe maingon ka nga gusto kog dako kay nga ministry kanang mailhan ko sa tibuok Pilipinas. And yet even a single ministry dili ta maka-involve sa simbahan. Mga igsuon ato hinumduman, God is an omniscient God. He knows what He is doing, and God knows what's best for His people. And when it comes to stewardship of His talents, those who are faithful in little will be faithful also in much. And those who are entrusted with little, mga igsuon, if you are faithful by the grace of God, dili man perfect, but stewardship, mga igsuon, will be entrusted with much. So usa sa mga lessons, mga igsuon, na ako nakita as I look at the parable of talents, now when it comes to God's call to stewardship is this: we must recognize that everything we have gikan sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Kay bisan kanina mga servants, dili man sila deserving nga magdawat og bisag unsang butang gikan sa ilang master, and yet they were entrusted by their masters or by their master. And as Christians, the same gyapon sa atong kinabuhi, we must recognize that everything we have, time man na, skills man na, finances man na, spiritual gifts man na, every opportunity nga gihatag sa Ginoo sa ato, we must remember that it comes from God. And we must identify these gifts and talents and actively seek ways, mga igsuon, to use them for God's kingdom. So if you are blessed with resources, no, why not make occasions? Tingali birthday sa imong anak, mag-decide ka nga mag-invite og mga friends, invite og mga classmates niya, and invite a pastor to share the gospel. No, kay unsa raman ang ibutan nato makagasto kag 20, 50,000 sa 100 ka kalag nga nasangyawan na nga adlaw sa pulong sa Ginoo. And that is investment for eternity, mga kaigsuonan. So if you have resources, then why not invite a friend for a coffee? Okay? Kumustahon siya. Sharehan sa gospel. Or kaha ay fellow Christian. Wa ka kabalo nga kanang imong gi-invite na fellow Christian dinhi sa church. Pila ka simana na siya tingali ga struggle sa iyang personal na kinabuhi, kay naa siya problema sa pamilya, and yet pag-invite nimo og coffee, di ba pila raman ang coffee, mahal man na 140, pero pananglitan sa 140 na coffee gigamit na sa Ginoo nga nakadasig ka sa imong igsuon. And what a blessing, igsuon. Gamay man na or dako, we must remember that God values faithfulness in all things. It doesn't matter how much. It doesn't matter, mga igsoon, unsa kadako, unsa kagamay. But we must remember that even small and consistent acts of generosity and even service nato sa Ginoo matter. Ganyan sa kastorya nga ako nabasa about a young boy, iyang name si Russell Conwell. A young boy who saved up, imagine 10 cents, 10 centavos, iyang ginasave every week para naa siya'y mahatag sa Sunday school. And sa naibaluan si ang teacher nga even 10 cents lang kay lisod lagi ilahang pamilya. Imagine but as a young boy naningkamot siya nga makahatag og 10 centavos para sa Sunday school. And moved by the child's sacrifice, his teacher used the story to inspire others. And years later, no pila ka tuig nga naglabay, si Russell Conwell became a Baptist pastor and founded the Temple University. Imagine, no? Gikan sa 10 centavos gigamit sa Ginoo. Nga inspirasyon ang iyang kinabuhi nga natukod ang usa ka sikat nga university sa Amerika, Temple University. And that same spirit of sacrifice or sacrificial giving led to the establishment of a hospital for the needy. All because of one boy who started giving 10 centavos.
And I believe mga igsoon, dili lang 10 centavos gi-bless sa Ginoo sa imuha. Usa sa atong pasalamatan nga ang Bethel Baptist Church is blessed with people, di ba? Kagipanalaginan sa Ginoo. And usa sa mga ebidensya na atong upcoming, no? Upcoming nato na 95th anniversary. And praise God for that. Ano sa kini ka pahinumdom sa atong mga igsoon, no? Your giving or act of service may be small para sa imuha. Maybe ang uban naghatag 50,000, ang uban 20,000, maybe naa ka dinhi imo makaya 100 ragyod. 10 ragyod. Kay mao na ang panalangin nagihatag sa Ginoo sa imuha. But we must remember that your giving or act of service may be small, but it can also inspire others and lead to bigger or something bigger that you imagined. Because we must remember mga igsoon, those who are faithful in little will be faithful also in much. So God is calling us to be faithful stewards, and I hope by God's grace tabangan ta sa Ginoo to respond with this call mga igsoon to become faithful stewards even sa resources sa ministry nga gihatag niya sa atoa. And as we respond to this call mga igsoon, we must consider hindrances. Naay mga kaaway, enemies, challenges nga ato bangon nato as we serve God faithfully when it comes to faithful stewardship. And let me give you 3 mga igsoon sa atong passage na gibasa. And usa diha nga atong makita mga igsoon is the danger of comparison. Usa sa mga hinungdan mga igsoon nga dili ta ka move forward, dili ta maka-serve sa Ginoo faithfully kay sige natog compare ang atong mga panalangin sa uban. So tungod kay nakita nimo nga gipanalanginan siya, mingon dayon ka nga, sila ray serve. Daghan man sila panalangin. Daghan man sila spiritual gift, so sila ray serve. Growing man ang ilahang business, so sila lang ang magsuporta sa buluhaton sa Ginoo. 5 talents man ang ilaha. Ako isa ra man, so ako na lang ning ilubong, ug mo nang nahitabo dinhi no sa parable. No, although dinhi dili man nato, kun naton tanawon diha sa verse 22, ato makita mga igsoon na gitawag sila. Diba? Gitawag sila sa usa ka lugar, maybe isa ka room, and each one, ang isa gihatagag 5 talents, ang isa gihatagag 2, ang isa gihatagag 1. And sila mismo naka-witness kung pila gihatag sa ilang kauban. And that's the reason why, tungod kay nag-focus sila kung unsay gihatag sa uban, imagine ang isa, unsay nahitabo, isa ra maning ako, so sila ra gyud ang mag-serve sa Ginoo. Remember mga igsoon, when we always compare our blessings to others, the ungrateful heart starts to blossom. And ungratefulness leads to faithfulness. Kung sige natog compare ang naa sa ato, ang panalangin nga naa sa ato ug sa uban, bisag unsan asa kagamay or bisan pagdaghan na, pero may gyud na kulang. And diha dayon magtubo ang usa ka kasing-kasing nga dili mapasalamaton. And ungratefulness leads to faithfulness. Wa ta kabalo mga igsoon kaning nakadawat og 5 talents dinhi nagsugod siya sa 1 talent. Di ba? Naay panahon sa iyang kinabuhi tingali nga lisod siya pareha sa imuha. To the point nga 100 na lang ang kwarta nga iyang nabilin. Pero nag-decide siya nga ihatag sa ministry. Ang 1 talent niya, gi-invest niya para sa Ginoo. And time came in his life, gipanalanginan siya sa Dios busa, gihatagan siya 5 talents. Nagsugod siya sa 1. Busa gipanalanginan siya. Naipuin sa iyang kinabuhi nga pareha siya sa imo busy. Pero naningkamot siya nga maka-engage gyapon sa ministry. As stewards of his time, as stewards of her time. Pero gipili niya nga mag-active gyapon sa buluhaton sa Ginoo. Busa gipanalanginan sa Dios. Gikan sa 1 nahimong 5. Ug karon maingon ka nga siya ray hatag. Daghan man siya panalangin, so ang pangutana unsaon pagpanalangin sa Ginoo sa imuha? And lesson po di mga igsoon sa ato kita or ikaw nga gipanalanginan sa Ginoo karon na buntag, nag-abot ang panahon sa imong kinabuhi nga nagsugod ka sa isa, gipanalanginan ka sa Ginoo.
with your time, with your gift, and even your resources. Ug imbis kay motivation to nimo nga mag-active kag ayo, kay gipanalanginan ka, gihatagan na kag 5 talents, nagundang nanuon ka sa imong faithfulness sa Ginoo. Kay maingon ka, dako naman good ang tithes, Lord, sa 1 million. Imagine ang 100,000. Di ba? Okay na to sa una kay 1,000, 100, pila raman na. Karon kay 1 million naman, ang panalangin na gihatag sa Ginoo sa imuha, so nagduha-duha na kaghatag. That is why mga igsoon, I hope nga ang panalangin sa Ginoo nga gihatag sa tuwa must motivate us to be more faithful sa iyaha. Dili tungod kay naa na kay panalangin nagluya na noon ka, kay gisayangan nimo ang investment na para unta sa Ginoo. That is why mga igsoon, stop comparing and focus on your God-given resources. Each servant received talents ingon sa pulong sa Ginoo according to his ability. And God entrusted us with resources suited to our unique capacities. And that is why instead of comparing what you have with others, identify unsay panalangin nga naa sa imuha and gamita para sa Ginoo. Ayaw gamita ang panalangin nga naa sa imuha para i-compare sa uban. Use it by serving God and serving others. Let's avoid the paralysis of comparison. At mo nang nahitabo mga igsoon sa usa sa mga servants dinhi nga nakadawat og isa lang kang talent, na paralyze ang iyahang blessing. Nganuman, iya mang gilubong. Kay sige siya gunahuna nga nganong duha iyaha, nganong 5 iyaha. So, gilubong niya. Possibly also feeling inadequate kay nagunahuna siya nga mas gamay ang iyaha. But hinaot mga igsoon that dili nato tugutan na ang feelings of inadequacy stop you of your spiritual progress. And that is why instead of comparing, take small steps of faith, trusting God to multiply your efforts. Bisag usa lang na nga imong ipagamit sa Ginoo. And thirdly, we must measure ourselves or yourselves, your blessings by God's standards, not others. Dili sa uban. The master judged each servant individually. The expectation was proportional to their resources, not others' outcomes. Dili man ka i-require sa Ginoo sa dili makaya sa imong abilidad. Di ba? Wala man ka-expect ang Ginoo nga tagaan kag 1 talent, ang equivalent sa iyang expectation nga return is equivalent sa 5 talents. No. No. That is why it is a reminder for us mga igsuunan that we must stop comparing our journeys with others. Focus on God's unique calling sa imong kinabuhi and strive to fulfill His expectations, not others' expectations para sa imuha. Kaya usahay kung magsigitag, usa sa pinakalisod bitaw mga igsuon sa pag-alagad sa Ginoo, mo nang usahay daghan ka undang, tungod kay sige sila gunahuna sa unsay istorya sa uban sa ilaha. Usa sa pinakalisod bitaw, i-please, ang tawo. Usa kung ga-serve ka because of the expectations of others, walay undang na siya mga igsuon. Wala na siya undang nga journey sa imong kinabuhi. Okay? And it is a journey of dissatisfaction. But we must remember mga igsuon, no, na sa atong pag-alagad sa Ginoo, strive to fulfill God's expectations for us, giving our best, our efforts, our time, and even our resources para sa iyaha. And fourthly, based sa atong context mga igsuon, as we become stewards of God's blessings and even talents, usa sa mga butang nga gitudlo dinhi sa ato sa pulong sa Ginoo is to practice gratitude. Practice gratitude. Unsa man na ang gihatag sa Ginoo sa imo, gamay man na, dako man na, pasalamati. Ngano man? Because comparison often blinds us to what we already have. The servants who acted faithfully, no likely appreciated, no gi-appreciate, gidawat nila nga naay kalipay ang gihatag sa Ginoo sa imuha or sa ilaha. And mo na siya mga igsuon, kung sige tag compare, it will blind us
of God's blessings sa atong kinabuhi. That is why cultivate a habit of thanking God daily for what He has given you. Because gratitude shifts your focus from envy to contentment. If ungratefulness, mga igsoon, leads to unfaithfulness, I believe gratefulness leads to faithfulness sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang usa ka Kristohanon na kanunay mapasalamaton sa iyang kinabuhi, sa mga panalangin na gihatag sa Ginoo sa iyaha, kana nga Kristohanon dili nimo mapugnan sa pag-alagad sa Ginoo. Because gratefulness leads to faithfulness. So man ang unang abutang hindrance mga igsoon nganong wala siya nahimong maayo nga piniyalan. And secondly, ato makita, the second reason is fear. 24 to 25, unsa ingon diha? Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art a hard man, reaping what thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid. Usa sa mga hinungdan mga igsoon nganong wala siya nahimong maayo nga piniyalan tungod sa iyahang kahadlok. Okay? Fear. One of the reasons why some Christians dili willing mag-commit sa isa ka ministry, dili willing maghatag tungod sa kahadlok. Basig kung ihatag na ko ni akong tithes, wala na ko'y pang-alawan sunod semana. No, ang 100,000 na tithes sa akong 1 million, pangdugang na nasa akong ruling sa negosyo. Kung mag-commit ko sa isa ka ministry sa simbahan, gahandom para ba ko nga mahimong summa cum laude sa BSU? Diba? Basig, mag-demand og time ang mga ministry, so di ko mag-commit. But I praise God no for our students dinhi nga nakita nako ga-commit sila sa ministry pero ginabless man, di ba? Sa Ginoo. And mo na siya ang challenge sa to sa ino daghan tag mga kahadlok when it comes to committing our lives, our time, our resources sa ministry. Kaya tong una-huna, basi gansi ta. And that is a challenge para sa to akong gahuna-huna ka nga gansi ang pag-alagad sige ay commit. Ayaw pagbasula ang Ginoo kung mingon ka nga wa kay panalangin. Di ba? Pero kung nakita nimo nga ang pag-alagad sa Ginoo is a good thing, okay? And God promised that you will obey me and I will bless you, then commit, igsoon. No? Commit, serving, and faithfully giving your time and talents sa iyaha. Fear is a powerful hindrance to faithful stewardship because it stops us from taking risk for God and live by faith. And faithful stewardship means trusting God enough out, knowing that He is gracious mga igsoon, and He is able to bless our efforts. And kung atong tanawon sa context mga igsoon, usa sa mga hinungdan bitaw nganong naa siya kahadlok, nganong wala siya nag-commit, iyahang gitanom or okay ron dato no kung binhi ihang gitanom kay motubo man gid ang problema kay kwarta man ang gitanom di man na motubo di ba? So nahadlok siya unsa hinungdan siyang kahadlok mga igsoon kung naton tanawon sa context mga igsoon tungod sa iyahang sayop nga pagsabot sa iyahang master. Di ba unsa ingon niya diha sa verse 24, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Imagine ha, gi-accuse niya ang master as a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Cruel ang iyang kinuod ba gyud na cruel ang iyang master? That in the first place, dili man sila deserving ang magdawat og bisag unsa sa iyang gikan sa agalon, pero gihatagan sila. Gracious kay iyang master mga igsoon. Di ba? Pero tungod sa iyang sayop nga pagsabot sa iyang agalon, it led him mga igsoon nga naikahadlok iyang kasing-kasing busa wala siya nag-commit, wala siya nag-invest sa resources nagihatag sa iyaha sa Ginoo. And that is why it is a challenge for us karon nga buntag that in order for us to become good stewards, we must overcome fear and live by faith. Because fear can lead to inaction.
it leads to inaction. Kung puno og kahadlok ang imong kinabuhi, mahadlok ka mag-take og risk para sa iyaha, mag-serve sa Ginoo, then it will lead you to become inactive. Just like this servant, mga igsoon, nga wala niya gi-invest ang resources na gihatag sa Ginoo sa iyaha. So instead nga mapuno ka sa kahadlok, then trust God with the results. Ang resulta sa ato wala man. Importante ginapagamit nimo sa Ginoo sa inaa sa imuha. Take the first step in using your gift, even if sometimes, mga igsoon, uncertain ang result. Kaysa wala kay gibuhat sa pag-alhagad sa iyaha. Itugyan sa Ginoo. No, kaysa pariha tong sa 5 ka tinapay, di ba? Risk biya kay ito sa bata nga ihatag niya iyang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Di ba? Pero gihatag niya, gi-offer niya. Kay kung ibutan nato kung failure to nga kuan, wala apil siya wa nay kaunon, di ba? Katong naghatag og 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Pero risk to sa iyang part, iyang gi-offer para sa Ginoo. Pero ang gamay nga naa sa iyaha, nahimong instrumento, mga igsoon. Okay, nga napakaon, not just 10, 15, but 20 plus thousands. And ang legacy nga ibilin, mga igsoon, nagpabilin hangtod karon. Because of faith. Because he was willing to take risk by faith. And usa ni siya sa mga consequences, mga igsoon, kung puno sa kahadlok ang atong ginabuhi. Fear distorts our view of God. Ug mo na siya diha, no busa, na-paralyze siya, wala niya gigamit iyang resources, gi-invest iyang resources para sa Ginoo. Fear limits growth. Fear robs other blessings sa atong kinabuhi. No, just like this person, ang isa, nga naa sa iyaha, gikuha o gihatag sa pulo. Kaya nga naman, tungod siyang kahadlok, ug wala siya na nahimong maayo nga agalon or nga pinayalan sa panalangin na gihatag sa Ginoo sa iyaha. So muna ikaduha, no nga ato makita dinhi, mga igsoon. Okay? One of the dangers or enemies of faithful stewardship is fear. And lastly, no kung aton tanawon is makita nato sa verse 26. Ingon niya, his Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather which I have not strawed. So, ikatulong nga rason, mga igsoon, nga nung wala siya nahimong maayo nga piniyalan, tungod sa laziness, tapulan. O gideclare na sa master dinhi, wicked and slothful servant. No same opportunities na gihatag sa Ginoo sa ilaha, gitagaan sila opportunity to invest their talents, to invest their resources para sa iyaha, pero ato makita, mga igsoon, wala na siya nahitabo because of laziness. And one of the things, no characteristics nga ato makita, mga igsoon, sa Bible that God hates is laziness. In the book of Proverbs, 7 things that God hates, and one of those is laziness. Nga naman, because it directly opposes the responsibility and diligence, mga igsoon, required to manage, okay, or to faithful stewardship sa ato sa pag-alhagad sa Ginoo. And ganito ato makita diya nga tungod sa iyang pagkatapulan, daghan ang opportunities nga nasayang niya. And tungod sa iyang pagkatapulan, nakita iyang pagka self-centered. Busa daghan siya mga excuses na gihatag, ug mo na ang mahitabo usahay, di ba? Daghan tag mga excuses na pwede mahatag. Kung magunahuna ta sa atong kaugalingon, permi og dili sa ministry og sa investment na gihatag sa Ginoo sa atoa. And also, laziness results in judgment and loss. Busa ang naa sa iyaha gikuha pagyud sa Ginoo. And that is why we must consider the eternal consequences of neglecting God's call to faithful stewardship. Live with urgency, knowing that someday, mga igsoon, we will give an account sa mga panalangin, talents na gihatag sa Ginoo sa atoa. Tingali maingon ka nga, gamay raman ako, Lord, gamay raman ako, Pastor, but start with small. Be faithful in daily tasks. It could be resources, relationships, and even spiritual growth. Because those who are faithful in much or in little
will be faithful also in much. And as I end karon nga buntag, naay usa ka illustration nga ako naman gining nabasa gihapon. Imagine yourself, igsuon, naa kay bank account. Unya ang bangko nag-reach out sa imuha, no, ang bank manager, o giinan ka nga, Pastor Yuel, na ako'y ihatag sa imuha, deposituhan na mo ang imong bank account og 86,400 a day. Imagine na, every day na. So, sa imong buhaton. Pero naay kondisyon na gihatag sa imong bangko. Dapat, after 24 hours, hutdon nimo siya og gamit. Kaya nimo hutdon? Kay kung dili nimo mahurot, kuhaon na mo ang bilin sa 86,400 pesos. Tingali ikaw nga nakadawat ana, maningkamot ka nga gamiton, i-invest. So unsay connection ana sa atong wali karon nga buntag. Remember mga igsoon, every day ang Ginoo gadeposito sa imuha. Og gidepositohan kaniya og 86,400 not pesos but seconds. And after 24 hours, kanang 86,400 seconds mawala na siya. And we must remember mga kaigsunan, when we fail to use our time, our blessings wisely, we will miss the opportunity or those opportunities forever. Parihatag time, parihatag adlaw, nagihatag sa Ginoo sa tua. And kung dili nato na siya gamiton og sakto mga igsoon, we will miss those opportunities forever sa atong kinabuhi. So remember that all of us are God's stewards. If you're saved, you're part of God's church. Na someday si Jesus mo balik, og yang evaluate ang imong talents kung giunsa nimo paggamit. And as stewards, we are called by God to be faithful. Not perfect, but faithful. And faithfulness requires focus in our God-given resources and stop comparing yourself to others. Because by resisting the urge to compare, you can live with greater joy, greater focus, and effectiveness to fulfill the ministry nga gihatag sa Ginoo sa imuha. And we must remember that faithfulness in relation to stewardship requires overcoming fear. Unsa imo mga kahadlo karon, busa dili ka gakumit sa pag-alagad sa Ginoo. And may the Lord help us to overcome those fears by taking risk. Nga Lord, wala ako kabalo unsay mahitabo sa akong future, but I will commit serving you faithfully, giving my best, and help me, Ginoo, nga dili ko mahimong tapulan sa akong pag-alagad sa Ginoo or sa imuha, knowing that our labor is not in vain in the Lord. Magampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong nga amo natun-an karon nga buntag. Banalangin ni kadto na mga kamatuoran sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, amen.